Kilala niyo po ba si Cardell, si Lina Inverse, di ba? Pag ikaw yung, ano yan, di ba? Yun yung perfect example ko na wag mong i-base sa edad kasi hindi, sabi ko nga kahit sinong summa cum laude ng UP, the moment masira ang inodoro nila, tubero pa rin po yan pupunta. Ibig sabihin, limited din po ang knowledge natin. Ngayon, naghanap po ako ng comparison. Bakit? Ayokong mawala to. Meron pa siyang sinabi sa akin kasi ang lahat daw ng nagpapa 5-6, nandito ka pa sa mundo, yung kaluluwa mo, sinusunog na sa impyerno. Imagine mo, takutin ka ng ganun. Sabi, di ba, yung kaluluwa daw, sinusunog na sa impyerno pag nagpapa 5-6. 3 years ko nang ginagawa to bago ko siya na-meet. Kung totoo yung sinasabi niya, ibig sabihin, 3 years na akong walang kaluluwa, di ba, umalis na nauna na doon. Kaya lang guys, don't get me wrong. Naghanap po ako ng comparison. Bakit? Ayoko maniwala sa kanya, mawawala yung 8,000 ko buwan-buwan. Buti sana pag maniwala ako sa kanya, siya magbibigay sa akin ng 8,000, hindi Maraming tao sa labas, pipigilan ka sa pangarap mo, pero sila mismo, wala naman itutulong sa'yo. Ngayon, naghanap ako ng comparison, kung totoo or hindi, yung sinasabi niya. Meron akong na-meet na isang kaibigan ko, nagluluto ng pansit. Ang kapital niya po, 100 pesos. Luluto siya 1 kilong pansit, konting karne, konting gulay. After niya mailuto, naibibenta niya po ng 300 pesos. Magkano tubo niya? Doon po ako nagtanong sa sarili ko. Kung yung kaluluwa ko, since ang tubo ko 20% per month, sinusunog na sa impyerno, ano na lang kaya yung kaluluwa ng kaibigan ko? Magkano ang tubo niya? Per day. Di ba, sobrang pansit mo inaabot ng 1 buwan, di ba, hindi pa nasisira. Ngayon sabi ko, malamang yung kaluluwa niya, ninunuklear na sa impyerno. Guys, we need to wake up. Wala pong, it will not determine you as a good or bad person dahil sa malaki ang tubo mo. Kasi kung sasabihin mo, ang tubo ng 20% ay masama, napakasama na po ng mga food chain. Bakit? Pag iinom ka ng soft drinks, magkano ang cost ng soft drinks? 3 pesos, 5 pesos? Magkano binibenta sa atin? 25 pesos, 30 pesos? Tuwang-tuwa ka sip-sipin, hindi mo alam yung kalahati ng tubig. Bakit? Yung yelo na tunaw, di ba sinisip-sip mo, hindi naman soft drinks na lahat yun. Ngayon, balik tayo dito. Yun yung isang perfect example na ito, pag tinanong mo yung ganito, ang sagot sa is dogma. Ano yung dogma? Sagot na walang pupuntahan. Tanungin mo yung matatanda, tita, sino po nagsabi sa inyo na ang 5-6 sinusunog na ang kaluluwa sa impyerno? Anong sagot? Sabi kasi yan ng matatanda. Tanungin mo yung matatanda, anong sagot? Sabi rin kasi yan ng matatanda. Ito dilema, wala ka nang matatanungan. Di ba? Kasi yung matatanda ng matatanda, patay na lahat. Yan ang tawag ko dun is dogma. Paniniwala na walang matinong sagot. At ang dami po nating ganyan. Another example, masamang magbayad ng utang paggabi. Anong koneksyon ng liwanag sa dilim sa pagbabayad mo ng utang mo? Sabi ko malamang nakaimbento niya, nasingil ng gabi. Walang pambayad. Di ba nakagawa ng paraan? Yung lahat naman ng may utang, sumang-ayon kasi di ba magtatago lang sila sa umaga, hapon. Sa gabi, hindi na kasi masama nang magbayad, di ba? Kung gano'n na paniniwala. Ito, another example. Just imagine kayo, nanonood kayo ng TV. This is the screen. TV to, nanonood kayo, dadaan ako. Paano ako dadaan? Yuyuko ako, excuse me po. Diba, ginagawa po ba natin? Bakit natin ginagawa? Hindi ba mas mabilis sana kung hindi ka na yumuko? Maganito ka, excuse me po, dumaan ka ng maayos. Di ba mas mabilis ka pang nawala kaysa sa yumuko ka? Bakit ka yumuyuko para hindi maistorbo yung kaya lang, pag yumuko ako, excuse me po, di ba susundan nyo pa rin muna ako? Tama, di ba paglagpas ka? Ginagawa po ba natin? You see, we have so many things na pinaggagawa natin. If you're going to analyze it, wala. Ito pa, ang isa daw na mayaman pagpupunta sa kaharian ng langit, dadaan sa butas ng karayom. Kung naniniwala ka sa paniniwalang yun, papangarapin mo pa bang yumaman? Of course, hindi na. Yung sinulid na nga lang, na dinila-dilaan mo, ang hirap ipasok sa karayom. Yung katawan mo pa kaya ang ipasok mo, dilalang mahirap yun. Diba parang sinabi mo na ang isang mayaman, hindi ka pwedeng pumunta sa langit. But the truth is, saan ba kumukuha ng funds ang mga church? Sa mayayaman o sa mahihirap?
Of course, sa mayayaman. Kaya hindi po totoo yung mga paniniwalang yon. Okay, yun ang sinasabi ko na sometimes kailangan po natin baguhin. If you want your financial status to change, you need to change yung mga bagay na nakakasanayan nyo at yung mga paniniwala ninyo. Maliban dito sa mga paniniwala na dapat natin ayusin, sunod, lahat po tayo may pangarap. And for us to get our dreams, we only have two choice. Ano yan? Pwede kang maging empleyado, pwede kang maging businessman. Gusto ko po, sagutin niyo po ako ng sabay-sabay. Sino po ang pumapasok araw-araw? Empleyado, negosyante? Sinong napapagalitan? Empleyado, negosyante? Sinong may bandy clock? Empleyado, negosyante? Sinong may magagandang sasakyan? Empleyado, negosyante? Sinong may magagandang bahay? Empleyado, negosyante? Alin ang mas maganda dito sa dalawa? Empleyado, negosyante? Okay, sino pang nag-aaral? First timer, college student. College. Ay, hindi, okay lang. Pagka-graduate mo ng high school, anong gagawin mo? College, okay. Anong course mo? Business man. Pagka-graduate mo, anong gagawin mo? Maghahanap ka ng work. Pansinin nyo po gaano po tayo ka-weirdo. Okay? Sino pumapasok araw-araw? Empleyado. Sinong napapagalitan? Empleyado. Sino may bandy clock? Empleyado. Sino may magandang sasakyan? Negosyante. Alin ang mas maganda dito sa dalawa? Negosyante. Ano ulit gagawin ng pagka-graduate mo? Nag-business ka na ngayon. Okay. Guys, don't you find it weird? Lahat po tayo iisasagot natin. Lahat ng pangit andito. Lahat ng maganda nandito. Anong gagawin mo? Eto. We end up here, it's not because we don't have money. Kasi sabi ng iba, Joseph, gusto naman namin magnegosyo, kaya lang wala kaming pera. Guys, top 3 richest man in the whole Philippines right now, they started from nothing. Sa top 3, si Mr. Gokong Wei. Gokong Wei po, siya po may-ari ng Robinsons. Siya pong may-ari ng Cebu Pacific. Dati lang po siyang nagtutulak ng kariton sa Cebu. Sumunod na yumaman, top 2 richest man in the Philippines as of now is Mr. Lucio Tan. Lucio Tan, may-ari ng PAL, may-ari ng Allied Bank. Nung nag-aaral po siya, nakachinelas lang siya nung college kasi wala siyang pambiling sapatos. Top 1 richest man in the whole Philippines right now, Mr. Henry C. May-ari ng SM. Bakit siya SM? Shoe Mart. Bakit may shoe? Kasi dati lang po siyang sapatero. Now, if you're going to base money for you to put up a business, bakit marami pong nanalo sa loto? After pong nanalo sa loto, after ilang years, mas naging mahirap pa yung buhay nila. Nagulat naman ako sa'yo. Okay. You know why? Pag the moment manalo ka sa loto, walang financial education na nabigay sa'yo. Pag wala kang financial education, ang bilis mag-ubos ng pera. Pag nanalo ka sa loto, may trabaho ka, nung una-unang magagawin, magre-resign ka sa work mo. Bibili ka ng bagong bahay, bibili ka ng mga appliances, yung anak kung pag-aaralin mo sa magandang school, bibili ka ng kotse. Lahat ng pera mo palabas, walang papasok, mauubos hindi. Nung maubos, binenta yung bahay, binenta yung kotse, yung anak niya pinag-aaralan sa mas mura, lahat pa rin palabas, walang papasok, mauubos hindi. That's the reason 90% ng nanalo sa loto mas nagiging mahirap pa sa buhay nila bago sila nung hindi pa sila nananalo. Ngaw, balik tayo dito. We end up here, it's because of sa mahiwagang advice. Ano yun? Sabi ng mga magulang natin sa atin, anak, go to school. Anak, study hard. Number 3, anak, find a job. Itatagalog ko po para ramdam natin lahat. Sabi ng magulang natin sa atin, anak, pumasok ko ng school. Mag-aral ka ng mabuti. Kasi pag nakapag-aral ka ng mabuti, makakakuha ka ng matataas na grado, makakahanap ka ng magandang trabaho, at matutupad mo mga pangarap mo. Hallelujah. Sa mga estudyante pong nandito, tanong, ito po bang advice ng magulang nyo sa inyo?
Sa mga magulang pong nandito, ito rin po ba ang advice ng magulang nyo sa inyo? Sa magulang ng magulang ng magulang ng magulang ng magulang, ito pa rin po ang advice. Kaya lang ang panahon noon sa panahon po ngayon, ang laki na ng pinagbago. Noong unang panahon po, habang tumatagal ka sa trabaho mo, tumataas ang sweldo mo, dumadami ang benefit mo, at nagiging importante ka sa kumpanya. Sa panahon po ngayon, habang tumatagal